Bakit may mga taong halos sumuko na, ngunit nakakaranas pa rin ng mga biyayang hindi nila inaasahan sa pinakadilim na bahagi ng kanilang buhay? Anong kahulugan kapag sunod-sunod ang pagdaan ng mga problema, ngunit nananatiling may lakas ka pang bumangon at magpatuloy araw-araw? Posible kayang mas malapit ang Diyos sa isang tao sa mismong panahon na pakiramdam niya ay napakalayo niya? Maraming nananampalataya ang nagulat nang matuklasan nila na may mga palatandaan pala na nagpapatunay na hindi sila kailanman iniwan ng Panginoon. Sa bawat luha na walang nakakakita at sa bawat panalangin na tila walang agarang tugon, naroon pa rin ang pag-ibig ng Diyos na hindi kailanman nagkukulang para sa kaniyang mga anak. Kadalasan ay hindi agad napapansin ng tao ang mga paraan na ginagamit ng Panginoon upang gabayan siya patungo sa tamang landas. Maraming pagkakataon na dumarating ang kaniyang tulong sa paraang hindi inaasahan at hindi madaling maunawaan ng isipan ng tao. Gitna ng mga pagsubok at pagdurusa, patuloy na gumagawa ang Diyos upang ihanda ang isang mas mabuting bukas para sa mga nagtitiwala sa Kaniya. Dahilan kung bakit mahalagang maunawaan ng bawat mananampalataya ang mga palatandaang nagpapakita ng kaniyang walang hanggang presensya. Psalm 23 verse 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Makapangyarihang paalala ang talatang iyon na kahit dumaraan ang isang tao sa pinakamabigat na yugto ng kaniyang buhay, hindi siya kailanman naglalakbay ng nag-iisa. Patunay ang mga salita ng Panginoon na may banal na pag-iingat na sumasama sa bawat hakbang ng kaniyang mga lingkod. Pag-asa at kapanatagan ang hatid ng mensaheng iyon para sa mga pusong napapagod at naghahanap ng lakas mula sa langit. Hindi lahat ng ginagawa ng Diyos ay agad nauunawaan ng tao dahil maraming pagkakataon na kumikilos siya sa likod ng mga pangyayaring tila karaniwan lamang. Kapag dumarating ang mga araw na puno ng pangamba at panghihina, nananatiling tapat ang Panginoon sa kaniyang mga pangako. Habang lumalalim ang pananampalataya ng isang tao, mas malinaw niyang nakikita ang mga bakas ng pagmamahal ng Diyos sa kaniyang buhay. Bawat biyayang natatanggap at bawat panganib na nalalampasan ay maaaring bahagi ng kaniyang mahabaging paggabay, dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang nananatiling matatag anuman ang kanilang kinakaharap na sitwasyon. Marahil ay may mga sandaling pakiramdam mo ay tahimik ang langit at tila walang nakakarinig sa mga daing ng iyong puso. Subalit may mga katotohanang ibinubunyag ang Panginoon upang ipakita na hindi kanya pinababayaan kahit sa gitna ng pinakamabibigat na laban ng buhay. Habang nagpapatuloy ang ating pagninilay, mas mauunawaan natin kung paano nagpapakita ang Diyos ng kaniyang presensya sa mga paraang hindi napapansin ng marami. Unang senyales, nakakatanggap ka pa rin ng lakas kahit halos maubos ka na. Dumarating ang mga pagkakataon na pakiramdam ng isang tao ay wala nang natitirang enerhiya upang harapin ang panibagong umaga. Mabibigat na suliranin ang maaring sabay-sabay na dumarating na tila gustong durugin ang kaniyang kalooban. Gayunpaman, nakakayanan pa rin niyang bumangon at ipagpatuloy ang mga tungkulin sa bawat maghapon. Malalim na pahiwatig iyon na may banal na kamay na patuloy na umaalalay sa kaniya kahit hindi niya nakikita. Kapag ang damdamin ay pagod na, ngunit may natitira pang tapang upang magpatuloy, may mahalagang mensahe sa likod ng karanasang iyon. Hindi basta nagmumula sa sariling kakayahan ng tao ang ganitong uri ng katatagan. Maraming mananampalataya ang nakaranas ng ganitong kalagayan. Sa gitna ng mabibigat na pagsubok, doon nila natuklasan na ang Panginoon ang nagbibigay ng kakayahang makaraos sa bawat hamon. Isaiah 40 verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ipinapahayag ng talatang iyon na may pambihirang pagpapalakas na nagmumula sa Diyos para sa mga nagtitiwala sa Kaniya. Kahit ubos na ang kakayahan ng tao, may bagong siglang ipinagkakaloob ang Panginoon upang hindi siya tuluyang manghina. Marahil ay may mga gabi na halos hindi ka na makatulog dahil sa dami ng iniisip. Marahil ay nakaranas ka na rin ng mga sandaling pakiramdam mo ay wala nang malinaw na direksyon ang iyong tinatahak. Subalit pagsapit ng panibagong araw, ay nagagawa mo pa rin kumilos at harapin ang mga responsibilidad na nasa iyong harapan.
Hindi pangkaraniwang pangyayari ang ganitong karanasan para sa isang pusong kumakapit sa Diyos. Bawat pagkakataong nakakayanan mong magpatuloy sa kabila ng matinding kabigatan ay maaaring patunay ng kaniyang presensya. Bawat pagbangon mula sa panghihina ay maaaring tanda ng kaniyang mahabaging pagkalinga. Habang maraming bagay ang maaaring mawala sa buhay ng tao, nananatiling sapat ang tulong na nagmumula sa langit kapag may natitira pang kakayahang maglakad pasulong. Kahit napakahirap ng pinagdaraanan, malaking senyales iyon na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ikalawang senyales, patuloy kang inilalayo ng Panginoon sa mga bagay na maaaring makasira sa iyong buhay. Hindi lahat ng pagkawala ay nangangahulugan ng kapahamakan para sa isang tao. May mga pagkakataong pinapayagan ng Diyos na maalis ang ilang tao, pangyayari, o pagkakataon upang ingatan ang kaniyang mga anak. Bagaman masakit tanggapin sa simula, may kabutihang nakatago sa likod ng mga pagbabagong hindi inaasahan. Dakilang pagmamahal ng Panginoon ang madalas na kumikilos sa paraang hindi agad nauunawaan ng isipan ng tao. Maraming mananampalataya ang nakaranas na mabigo sa kanilang mga plano, ngunit kalaunan ay napagtanto nilang iniligtas pala sila ng Diyos mula sa mas mabigat na suliranin. Mga pintuang nagsara ang naging daan upang mabuksan ang mas maayos na landas na inihanda ng Panginoon para sa kanila. Habag ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi niya hinahayaang manatili ang kaniyang mga lingkod sa mga sitwasyong magdudulot ng kapinsalaan. Kagandahang loob niya ang patuloy na gumagabay kahit hindi pa nakikita ng tao ang kabuang dahilan. Proverbs 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Ipinahahayag ng talatang iyon na hindi palaging nauunawaan ng tao ang plano ng Diyos sa kaniyang buhay. Kapag nagtitiwala ang isang tao sa Panginoon, siya mismo ang gumagabay sa tamang direksyon na dapat tahakin. May mga pangarap na hindi natupad kahit buong puso mong ipinanalangin ang mga iyon. May mga relasyon na nagwakas kahit labis mong pinahalagahan ang mga iyon. May mga pagkakataong tila nawalan ka ng isang mahalagang bagay na inaakala mong para sa iyo. Pagdaan ng panahon ay napagtatanto ng marami na may mas mabuting layunin ng Diyos sa likod ng mga pangyayaring iyon. Kapag inilalayo ka ng Panginoon sa mga bagay na magdadala ng kapahamakan, hindi nangangahulugang pinabayaan ka niya. Mapagmahal na Ama ang Diyos na handang pigilan ang kaniyang mga anak mula sa maling daan. Pangangalaga niya ang dahilan kung bakit hindi lahat ng ninanais ng tao ay ibinibigay agad. Kapag may mga bagay na nawala ngunit nananatiling buhay ang iyong pananampalataya, malaking senyalis iyon na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ikatlong senyalis, nagkakaroon ka ng kapayapaan kahit maraming pagsubok na dumaraan. Dumarating sa buhay ng tao ang mga yugto na punong-puno ng alalahanin at kabigatan. Kasabay ng mga problemang kinakaharap ay ang mga tanong na tila walang agarang kasagutan. Gayunman, may kakaibang katahimikan na nananatili sa kaibuturan ng puso ng isang nananalig sa Panginoon. Makalangit na kaloob ang ganitong uri ng kapanatagan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi madaling maipaliwanag kung bakit may mga taong nananatiling matatag sa gitna ng matitinding unos. Kaguluhan ang maaring bumalot sa kanilang paligid, ngunit hindi lubusang nawawala ang kanilang pag-asa. Likas na biyaya ng Diyos ang nagdudulot ng kapanatagang hindi nakasalalay sa sitwasyon. Kabutihan ng Panginoon ang dahilan kung bakit hindi sila lubusang natatangay ng kanilang mga pangamba. Philippians 4 verse 7. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ipinakikita ng talatang iyon na may kapayapaang nagmumula sa Diyos na higit pa sa kayang unawain ng tao. Kapag nananatiling kalmado ang puso sa gitna ng kaguluhan, malinaw na kumikilos ang Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. Marahil ay dumaan ka na sa mga panahong hindi mo alam kung paano malalampasan ang iyong mga suliranin. Marahil ay nakaranas ka ng matinding pag-aalala, ngunit hindi ka tuluyang nilamon ng takot. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, nakakahanap ka pa rin ng dahilan upang magpasalamat at umasa. Palatandaan iyon na hindi ka pinababayaan ng Diyos sa iyong paglalakbay. Banal na presensya ng Panginoon ang nagbibigay ng katahimikan sa pusong pagod at nabibigatan. Kagandahang loob niya ang nagiging dahilan kung bakit nananatili ang pag-asa
kahit maraming luha ang naibubuhos. Dakilang pagmamahal ng Diyos ang patuloy na yumayakap sa kaniyang mga anak sa oras ng kanilang pangangailangan. Kapag may kapayapaan pa ring nananatili sa iyong puso sa kabila ng mga pagsubok, malaking sinyalis iyon na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ika-4 na sinyalis. Patuloy kang tinatawag ng Diyos upang mas mapalapit sa Kaniya. Habang lumilipas ang panahon, may mga sandaling nakakaramdam ang isang tao ng matinding pagnanais na manalangin at hanapin ang presensya ng Panginoon. Abala man ng takbo ng buhay, mayroon pa ring paghahangad na makinig sa kaniyang mga salita at magnilay tungkol sa kaniyang kabutihan. Hindi basta nagmumula sa sariling kagustuhan ng tao ang ganitong uri ng pananabik sa Diyos. Banal na pagkilos ng Panginoon ang naglalapit sa puso ng kaniyang mga anak upang hindi sila mapalayo sa Kaniya. Maraming pagkakataon na ginagamit ng Diyos ang iba't ibang karanasan upang muling ibalik ang tao sa tamang landas. Mga pagsubok at mga tagumpay ay kapwa maaring maging daan upang higit na makilala ang Panginoon. Kahit nagiging mahirap ang mga sitwasyon, nananatili ang pagnanais na magtiwala at sumunod sa kaniyang kalooban. Katapatan ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi niya hinahayaang tuluyang mapariwara ang mga tunay na naghahanap sa Kaniya. James 4 verse 8. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Ipinapakita ng talatang iyon na handang lumapit ang Panginoon sa sinumang lumalapit sa Kaniya nang may taos pusong pananampalataya. Kapag nararamdaman mong lalo kang hinihikayat na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos, magandang patunay iyon ng kaniyang pagmamahal. Marahil ay may mga sandaling bigla kang naantig kapag nakaririnig ng mga salita tungkol sa Panginoon. Marahil ay nakakaramdam ka ng pananabik na magbasa ng Biblia at makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Gitna ng maraming alalahanin, ay nananatili ang pagnanais na unahin ang mga bagay na may kaugnayan sa pananampalataya. Hindi pangkaraniwang damdamin ang mga karanasang gaya nito para sa isang pusong hinahawakan ng Diyos. Mapagmahal na Ama ang Panginoon na patuloy na tumatawag sa kaniyang mga anak upang mapalapit sa Kaniya. Kahabagan niya ang dahilan kung bakit hindi niya hinahayaang tuluyang mawala ang ugnayan ng tao sa Kaniya. Walang katulad na pagpapala ang pagkakaroon ng pusong naghahangad sa presensya ng Diyos araw-araw. Kapag patuloy kang hinihikayat na lumapit sa Panginoon anuman ang iyong pinagdaraanan, malaking senyalis iyon na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ika-5 senyalis. Patuloy kang binibigyan ng Diyos ng mga taong nagiging pagpapala sa iyong paglalakbay. Hindi nilikha ng Panginoon ang tao upang tahakin ang buhay ng nag-iisa. Sa iba't ibang yugto ng ating paglalakbay, naglalagay siya ng mga taong magiging kasangkapan ng kaniyang pag-ibig at pagkalinga. Mga simpleng payo, mabubuting salita at taus-pusong pag-aaruga ay nagiging daan upang mapalakas ang isang nanghihinang kalooban. Kamanghamanghang biyaya ng Diyos ang pagkakaroon ng mga taong handang umalalay sa panahon ng pangangailangan. May mga pagkakataong ginagamit ng Panginoon ang pamilya, mga kaibigan, at kapwa mananampalataya upang ipadama ang kaniyang kabutihan. Sa pamamagitan nila ay naipapaalala na hindi ka nag-iisa sa pakikipaglaban sa mga pagsubok ng buhay. Maliit man o malaking tulong, bawat kabutihang natatanggap ay maaaring bahagi ng plano ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Mapagkalingang presensya niya ang madalas na nakikita sa pamamagitan ng mga taong inilalapit niya sa ating buhay. Ecclesiastes 4 verse 9. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. Ipinahahayag ng talatang iyon na mahalaga ang pagkakaroon ng mga taong kasama sa paglalakbay ng pananampalataya. Kapag may mga taong ipinapadala ang Diyos upang magbigay ng lakas at pag-asa, malinaw na hindi niya pinababayaan ang kaniyang mga anak. Marahil ay nakaranas ka na ng mga pagkakataong may isang taong dumating sa tamang oras upang ikaw ay palakasin. Marahil ay may mga taong naging dahilan upang hindi ka tuluyang mawalan ng pag-asa sa gitna ng kabigatan. Gitna ng iyong mga pagluha ay mayroon pa ring mga pusong handang umunawa at makinig sa iyong mga pinagdaraanan. Dakilang kabutihan ng Panginoon ang pagkakaroon ng mga taong nagiging ilaw sa panahon ng kadiliman. Mapagmahal na Diyos ang siyang kumikilos sa mga paraang hindi agad napapansin ng marami. Kagandahang loob niya ang dahilan kung bakit may mga taong handang magpakita ng malasakit at katapatan. Napakalaking biyaya ang magkaroon ng mga kasama
na nagtutulak sa iyo upang lalo pang magtiwala sa Panginoon. Kapag patuloy kang pinagkakalooban ng Diyos, ng mga taong nagiging pagpapala sa iyong buhay, malaking senyales iyon na hindi kanya pinapabayaan. Ika-6 na senyales, hindi nawawala ang pag-asa sa iyong puso sa kabila ng matitinding pagsubok. Dumarating ang mga sandaling tila sunod-sunod, ang mga suliraning dumarating sa buhay ng isang tao. Kasabay ng mga pasaning dinadala ay ang mga pagkakataong parang wala nang magandang mangyayari sa hinaharap. Gayunman, mayroon pa ring munting liwanag na nagpapatuloy na sumiklab sa kaibuturan ng kaniyang pagkatao. Kamangha-manghang biyaya ng Panginoon ang pagkakaroon ng pag-asang hindi basta nawawala kahit maraming pinagdaraanan. Hindi madaling manatiling positibo kapag paulit-ulit na dumarating ang mga pagsubok. Marami ang tuluyang pinanghihinaan dahil sa mga kabiguang kanilang nararanasan. Subalit ang isang pusong umaasa sa Diyos ay nakakahanap pa rin ng dahilan upang magpatuloy. Kagandahang loob ng Panginoon ang nagiging dahilan kung bakit hindi tuluyang nawawala ang pananabik para sa mas mabuting bukas. Romans 15 verse 13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost. Ipinakikita ng talatang iyon na ang tunay na pag-asa ay nagmumula sa Diyos at hindi sa mga bagay na pansamantala lamang. Kapag nananatili ang pag-asa sa gitna ng mabibigat na kalagayan, malinaw na kumikilos ang Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. Marahil ay nakaranas ka na ng mga pagkakataong halos mawalan ka na ng lakas dahil sa dami ng problema. Marahil ay nakaramdam ka rin ng matinding panghihina dahil sa mga kabiguang iyong naranasan. Sa kabila ng lahat ng iyon, mayroon pa ring bahagi ng iyong puso na naniniwalang may magandang plano ang Diyos para sa iyong kinabukasan. Hindi pangkaraniwang damdamin ang pagkakaroon ng ganitong pananalig sa gitna ng matitinding unos. Mapagmahal na Ama ang Diyos na patuloy na nagtatanim ng pag-asa sa puso ng kaniyang mga anak. Walang pagsubok na kayang sumira sa mga pangakong inihanda niya para sa mga nagtitiwala sa kaniya. Habang nananatili ang pagnanais na magpatuloy at manalig, patuloy ding kumikilos ang Panginoon para sa iyong kapakanan. Kapag hindi nawawala ang pag-asa sa iyong puso, sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan, malaking senyales iyon na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ika-7 senyales. Patuloy kang itinutuwid ng Diyos kapag nalilihis ka ng landas. Dumarating sa buhay ng bawat tao ang mga pagkakataong nakakagawa siya ng mga pagkakamali at maling pagpapasya. Kasama sa kahinaan ng tao ang pagkadapa at paglihis mula sa nais ng Panginoon. Gayunpaman, hindi kaagad iniiwan ng Diyos ang kaniyang mga anak kapag sila ay nagkakamali. Dakilang habag niya ang patuloy na pag-akay pabalik sa tamang daan na dapat tahakin. Kapag nakakaramdam ka ng pagsisisi matapos gumawa ng mali, maaring bahagi iyon ng pagkilos ng Panginoon sa iyong puso. Hindi layunin ng Diyos na ipahamak ang tao, kundi dalhin siya sa tunay na pagbabago. Sa pamamagitan ng iba't ibang karanasan, ipinapaalala niya ang kahalagahan ng pamumuhay ayon sa kaniyang kalooban. Mapagmahal na Ama ang Panginoon na hindi sumusuko sa mga taong nais bumalik sa Kaniya. Hebrews 12 verse 6, For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Ipinahahayag ng talatang iyon na ang pagtutuwid ng Diyos ay bunga ng kaniyang pagmamahal at hindi ng pagtalikod. Kapag inaakay ng Panginoon ang isang tao upang iwanan ang kasalanan, nagpapakita lamang siya ng kaniyang malasakit at kabutihan. Marahil ay may mga sandaling nakaramdam ka ng pagkabagabag matapos gumawa ng bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Marahil ay nakaranas ka rin ng mga pangyayaring naging dahilan upang mapagnilayan mo ang iyong mga naging desisyon. Gitna ng lahat ng iyon ay nananatiling bukas ang pintuan ng awa ng Panginoon para sa sino mang nagsisisi. Napakalaking pagpapala ang magkaroon ng pusong handang magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Kahabagan ng Panginoon ang dahilan kung bakit hindi niya hinahayaang manatili ang kaniyang mga anak sa maling direksyon. Pag-ibig niya ang nagtutulak upang muling maituwid ang mga pusong naliligaw. Walang katumbas na biyaya ang maranasan ang paggabay ng Diyos sa bawat hakbang ng buhay. Kapag patuloy kang itinutuwid ng Panginoon sa tuwing nalilihis ka ng landas, malaking senyales iyon na hindi ka niya pinapabayaan. Ika-8 senyales. Patuloy kang nakakakita ng mga biyayang hindi mo inaasahan. Dumarating ang mga sandali na may mga kabutihang dumarating sa buhay
na hindi mo naman hinihingi o inaakala. Kasabay ng mga pagsubok, ay may mga pagkakataong nakakaramdam ka pa rin ng mga pagpapalang nagpapasaya sa iyong puso. Sa gitna ng mga alalahanin, mayroon pa ring mga dahilan upang ngumiti at magpasalamat sa Panginoon. Kamanghamanghang pagpapakita ng kaniyang kabaitan ang mga biyayang dumarating sa mga paraang hindi inaasahan. Hindi lamang sa malalaking bagay, kumikilos ang Diyos para sa kaniyang mga anak. Maging sa mga simpleng pangyayari, ay naipapadama niya ang kaniyang pagmamahal at pag-aaruga. Isang mabuting balita, isang taong handang tumulong, o isang panibagong pagkakataon ay maaaring maging bahagi ng kaniyang pagpapala. Makalangit na kabutihan ang dahilan kung bakit hindi lubusang nawawalan ng kasiyahan ang puso ng isang mananampalataya. James 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Ipinapahayag ng talatang iyon na ang lahat ng mabubuting bagay ay nagmumula sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Kapag nakakatanggap ka ng mga pagpapalang hindi mo inaasahan, magandang paalala iyon na patuloy na kumikilos ang Panginoon sa iyong buhay. Marahil ay nakaranas ka na ng mga araw na puno ng pag-aalala. Ngunit biglang may dumating na tulong sa tamang panahon. Marahil ay may mga pagkakataong nakatanggap ka ng mabubuting bagay na hindi mo naman pinaplano. Gitna ng mga suliranin, ay nakakaranas ka pa rin ng mga dahilan upang magpasalamat sa Diyos. Napakalinaw na pagpapakita iyon ng kaniyang walang hanggang pag-ibig at malasakit para sa kaniyang mga anak. Katapatan ng Panginoon ang dahilan kung bakit hindi nauubos ang kaniyang mga pagpapala. Kagandahang loob niya ang patuloy na nagbibigay ng mga biyayang higit pa sa inaasahan ng tao. Habang lumalakad ka kasama ang Diyos, mas makikita mo ang kaniyang pagkilos sa mga simpleng bagay na madalas hindi napapansin. Kapag patuloy kang nakakakita ng mga biyayang dumarating sa mga paraang hindi mo inaasahan, malaking senyales iyon na hindi ka kailanman pinapabayaan ng Diyos. Habang nagpapatuloy ang ating paglalakbay sa mundong puno ng mga pagsubok at mga hindi inaasahang pangyayari, napakahalagang maunawaan na hindi kailanman nakakalimot ang Diyos sa kaniyang mga anak. Kahit may mga panahong tila tahimik ang langit at mabigat ang mga pasaning dinadala, patuloy na kumikilos ang Panginoon sa mga paraang hindi agad nakikita ng ating mga mata. Bawat araw na ipinagkakaloob niya ay patunay ng kaniyang walang hanggang pagmamahal at katapatan sa mga nananalig sa kaniya. Gitna ng mga luha, pangamba at mga pagsubok, nananatiling tapat ang Diyos sa kaniyang mga pangako. Walang suliranin ang kayang humadlang sa kaniyang kapangyarihan at habag para sa mga nagtitiwala sa kaniya. Psalm 121 verse 1 and 2. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord which made heaven and earth. Napakagandang paalala ng mga salitang ito, na ang tunay na tulong ay nagmumula sa Panginoon na siyang may likha ng langit at lupa. Kapag dumarating ang mga sandaling tila nauubos na ang ating lakas, may Diyos na handang umalalay at magbigay ng panibagong pag-asa. Marahil ay dumaraan ka ngayon sa mga panahong puno ng pagluha at maraming katanungan. Marahil ay naghihintay ka pa rin ng kasagutan sa mga panalangin matagal mo nang iniaangat sa Diyos. Marahil ay may mga pagkakataong pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa iyong mga laban. Subalit ang katotohanan ay nananatiling pareho noon, ngayon at magpakailanman. Hindi ka kailanman iniiwan ng Panginoon at hindi Kanya pinababayaan kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay. Patuloy na magtiwala sa Kaniyang mga plano, kahit hindi mo pa nakikita ang kabuuan ng mga bagay na inihahanda niya para sa iyo. Patuloy na manalangin, kahit tila mabagal ang mga kasagutan na iyong hinihintay. Patuloy na kumapit sa Kaniyang mga pangako, sapagkat walang salita ang Diyos na mabibigo. Dakilang pag-ibig niya ang dahilan kung bakit nananatili ang pag-asa sa puso ng bawat mananampalataya. Habang nananatili kang kasama ng Panginoon, makikita mo balang araw na sa bawat luha na iyong naranasan, naroon pala siya sa bawat hakbang na iyong tinahak, ginagabayan ka, iniingatan ka, at pinapatunayan na hindi ka niya kailanman pinabayaan.